Para sa mga naabusong kasambahay, isusulong ng Kasambahay Party List. Ang detalye mula kay Kabarchoy Gomez. Kabarchoy. Ibalasahan na magkakaroon ng may sisilungan ng mga kasambahay sa panahon ng kanilang pagbisitan. Ito ang pangako ng Kasambahay Party List. Sakali pala rin silang maihanal sa Kamara sa darating na 2025 midterm elections. Ayon sa kanilang party list nominee na si Butch Jason Tormis, ang gagawing center ay magsisilbing pansamantalang silungan o takbuhan ng mga naabusong kasambahay. Yung mga kasambahay na galing Mindanao na lumawas ng Maynila para magtrabaho, inabutan ng isang linggo, isang buwan, hindi na-safe, minamaltrato. Ang problema dyan ay siya ay pupunta saan para kumuha ng pamasahe. Yan ang sabi ni Jason Tormis. At nagdagpa ni Tormis na target nila na magkaroon ng center o bahay silungan sa bawat rehiyon sa bansa upang mapabilis ang pagtulong sa mga kasambahay na nangangailangan ng tulong. Maaari niyang dumulog sa naturang center sa mga naabuso ng kanilang amo at maging ang mga biktima ng human trafficking. Dagdag pa niya na magkakaroon din ng abogado ang nasabing center para sa legal assistance sa mga kasambahay na nagpapasaklolo. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Toy Gomez nag-iulat sa partner mo sa Balita Servisyo. Samantala, mga nagpapalaganap ng malisyosong post gamit ang larawan ng mga kabataan kasama si Pastor ACQ, binalaan. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay Kabar Angel, Pastor Kabar Angel. Tahasang pinasinungalingan ng mga magulang ng mga kabataan sa KOJC Religious Compound ang mga naglipa ng palita at malisyosong akusasyon laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy, partikular sa di umano'y pangahalay sa mga kababaihan at kabataan sa The Kingdom of Jesus Christ. Napabalita rin kasi na noong nakaraang buwan, sa loob ng 16 na araw na pagkubkob ng kapulisan sa KOJC Religious Compound sa lungsod ng Davao, may mga di umano'y menor de edad na tinatago sa gusali ng Bible School nang magsagawa sila ng masusing operasyon ng paghanap. Kanailang paratang na naiginatago sa Bible School nga kabataan, isa ang akong anak ato. Wala kay masulti nga gitaguan, kay naami atong panahona. Wala lang mo nangutana kung kinsa ang ginikanan. Fake news lang ang inyong gibuhat para lang madaot si pastor. Kung nangutana pa mo, mailhan ninyo kung kinsa ang tinuod nga ginikanan atong mga bataa. Doon po kami nakatira sa mga isang kwarto po doon. Nung binisita po nila yung lugar, siguro akala nila, tinatago namin yung mga bata. Actually, yung time na yung tulog po yung mga bata. Kasi hapon po yun. Nap time po nila. Nagbantay po kami para hindi po sila magising. Ayaw ko rin po na makita nila may mga pulis ba na pupunta po, bibisita doon. Iniisip ko rin may mga dala silang baril or something, baka matumba pa kasi yung mga bata. Sina Glorifel Manaday at Sambra Canada ay mga magulang ng mga menor de edad na malisyosong isinama sa mga ulat ng ilang network. Ayon sa mga ulat na ito, di umano'y tinakluban pa ng mga kumot ang mga bata upang itago sa mga kapulisan habang nagsasagawa ng search operation sa Bible School building noon. Gaya ng ibang mga magulang sa nasabing compound, halos hindi na nila pinapalabas ang kanilang mga anak dahil sa takot at trauma na maaring maranasan ng mga kabataan. Ito ay dulot ng presensya ng mga armadong kapulisan na puwersahang pumasok at mayat-maya ay naghahalughog sa iba't ibang kwarto at gusali. Gibati man gani mi kahadlok kaming mga tigulang na how much more ang mga bata isip usa ka ginikanan, isip usa pod nga nay anak ug ang among mga anak nahimong nahadlok until now. Di mo siya masulti nga maayo ang pagpananaw nila sa men in uniform. Tungod nabati o nakita nila kung giun sa pagdesecrate ang among dapit. Katong mga panahon na wala kay makita ang bata nga among ginapagawas tungod dili ni gusto ng among mga anak ma-terrorize mentally. Mariing pinabuluanan din ng mga magulang ang karimari-marim na aligasyon na ang mga menor de edad na kababaihan ay ginugroom sa KOJC. Anila, hindi totoo ang mga akusasyon na pinapatira ang mga bata sa residential area na malapit sa kwarto ni Pastor Apollo upang pagsamantalahan. Bible School, gihimo siyang residential. Another wing, dito mi nakapuyo. Dili tungod para ka ipaduol or tungod mulistyahon ka. Experience sa akong pagkainahan na ako'y anak nga babae duha ka buok, na ako'y anak nga lalaki duha ka buok. Experience kung kinsay nagtudlo sa ako mag-alaga og anak, magpadako og tarong, walay lain kung biyang among pastor.
unsaon pagpadako nga mahigugmaon, matinabangon, gikan na tanan kay pastor. Kung moingong kag molested, kung moingong gitrain diri para molestihon, isa ko nga witness nga bakak na kay na ako'y anak diri. Diri ko ni dako, naa akong anak, na ako'y igsuon diri, amo gyud nang panindugan. Ug amo nang ma-witness nga walay gibuhat sa pastor nga dautan sa tanang tao, especially sa kababaihan nga ginabato ninyo kay pastor karon. Samantala, marami ang gumagamit ng mga litrato ng mga kabataang kasama ni Pastor Apollo upang lumikha ng malisyosong posts at content sa social media. Kabilang narito ang mga larawan ng anak ni Sambra. Pag marumi po kasi yung utak natin, lumalabas po sa bubig natin, marumi din. So, wag po sana natin gawin na na malisyoso yung mga pictures ng mga bata. Kasi po, hindi nyo po alam behind that scene kung ano po yung naging feelings ng bata. May mga missing pieces po kasi along the way sa bata na wala po yung father niya. I-replace po ni Pastor. Sana po yun po na makita ninyo. Sana kung pwede lang mag-explain, kung pwede lang namin ipakita sa inyo yung buhay namin dito. Kasama si Pastor, kasama ng mga bata. Ang layo po talaga ng mga accusations nyo kay Pastor. Sa totoo lang po talaga. Malayong malayo po talaga. Si Sambra, mula sa pamilyang Islam at Kristiyano, ay naging miyembro ng KOJC kasama ang kanyang ina noong 1995. Nang magkapamilya, pumasok din sila sa full-time ministry ng KOJC na nangangahulugang inalay nila ang kanilang buong buhay at panahon sa paglilingkod sa gawain ng Ama. Gayunpaman, dahil voluntaryo ang paglilingkod sa KOJC, dumating ang panahon na ang asawa ni Sambra ay lumabas sa pagiging full-time missionary. Dahil dito, naiwan sa pangangalaga ng KOJC ang pamilya ni Sambra at si Pastor Apollo ang tumayong ama ng kanyang mga anak, tulad ng iba pang mga kabataan sa KOJC. Naglulong po si Alicia ng father figure. So kay Pastor, si Pastor po nag-replace nun. May father-daughter relationship na po sila. Baga, ni-replace ni Pastor yung missing pieces sa family namin. Dahil sa mga nangyayari, nagbigay ng babala si Sambra sa mga patuloy na gumagawa ng mapanirang content at gumagamit ng mga litrato ng kanyang anak at ni Pastor Apollo. May mga pamilya din po kayo, may mga anak po kayo. Kung hindi niyo po ititigil yan, magpa-file po kami ng case against sa inyo. Sana po hindi tayo humantong sa time na gano'n. Kasi po, kawawa din po yung anak ko, natutruma din po kasi. Ngunit bago pa man nagtapos ang panayam, nagpahabol ng mensahe ang nangungulilang bata para sa kanyang tinuturing na ama na matagal-tagal na niyang hindi nakikita. Papang, I missed you and thank you for my birthday and the gifts po. You take care of me. You feed me when I'm a baby. Papang, I love you. Thank you for everything. That's why I miss you. I want to play with him again. Pasalubong. Pasalubong. Ay, very nice. Mga pangilanis yun. With red shoes. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. Dagdag pang balita, dating Pangulong Rodrigo Duterte nagaya ng COC bilang alkalde ng Davao City, Mayor Baste bilang Vice Mayor. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay Kapar Jean Domingo. Kapar Jean. Well, I am open to suggestions from the media. Gusto ng tao, ibig sabihin? Yes. Sige, mag-mayor tayo. What will happen to Mayor Baste? He should be the Vice Mayor. Formal nang naghain si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng kanyang Certificate of Candidacy bilang alkalde ng Davao City. Bagamat hindi nagpaunlak ng panayam, matatandaan na ayon sa dating Pangulo, kung itong hiling ng taong bayan ay maaari itong tumakbo bilang alkalde ng Davao na malapit sa kanyang puso at kung saan siya nagsilbi ng ilang taon. Dagdag pa nito na nais niyang ipagpatuloy ang magandang nasimulan sa lungsod at ang negasiya ng kanyang ama. Kasaya naman yung legacy ng tatay ko tapos sisirain mo lang ng gano'n. I mean, makinabang pa siguro ang next generation, mga apo ko.
alam mo, kung magtrabaho ka, you get to solve so many problems, and marunong naman ako magtrabaho, siguro dumaan naman ako dyan. At sa awa ng Diyos, I would not judge myself, but I would say that binigay ko lahat, yung pagkatao ko, yung edukasyon ko na nakuha ko, I was able to make use of my being a law practitioner, then being a prosecutor, then being a congressman. Nagbabala rin ito sa mga kabilang sa iligal na droga na kung sakaling siya ay tatakbo, lisanin na ng mga ito ang Davao City. Matatandaan na isa ito sa kanyang tinutukan ng panahon ng kanyang termino. At kung tatakbo ako ng mayor, same. At this early sabihin ko na, lumayo na kayo ngayon na. Kung may mga droga ka, maghanap ka na ng ibang lugar. Kalaki naman ng Pilipinas, mamili ka, Cebu, Manila, doon kayo. Huwag kayo sa Davao. Ayaw ko ng droga, ayaw ko ng kidnapping. Hayaan mo ang Davao na mag-bloom sa sarili niya. Na walang problema ang tao dito. Hindi ko kay laking Davao ako eh. Dumating ako dito, nakakarang ba? So do not with me. This is my city and I want it a peaceful city. At hindi naman ako nakikialam sa tao dito. I just want a peaceful city. Kaya kung mamayor ako, umalis na kayo kaagad. Samantala, maliban sa mga Davao councilors na naunang dumating sa COMELEC, ay kasabay na dumating ng dating Pangulo ang kanyang anak na si Mayor Sebastian Duterte, na tatakbo naman bilang Vice Mayor ng lungsod. Habang ang kasalukuyang Vice Mayor na si Melchor Kitain ay tatakbo naman bilang councilor sa 1st District ng Davao City. Si Congressman Paulo Pulong Duterte ay nauna na nag-file upang muling tumakbo bilang representative ng unang distrito ng lungsod. At ang anak nito na si Omar Duterte ay tatakbo naman bilang kongresista sa 2nd distrito. Labis naman ang kagalakan ng mga supporters na nasa COMELEC habang inaantabayanan pa kung may magiging pagbabago sa mga inihaing COC sa Davao City para sa huling araw ng filing. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News. Sa iba pang mga balita, Pastor Apollo C. Quiboloy tatakbong senador sa 2025. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay Kapartner Jason Rubrico. Kapartner Jason. Pastor Apollo Quiboloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Opisyal nang nakapaghain ng kanyang kandidatura ang spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Quiboloy sa pagkasenador sa huling araw ng Certificate of Candidacy filing dito sa Tent City ng Manila Hotel. Nais maging senador ni Pastor Apollo upang maging bahagi ng solusyon na re-resolba sa patong-patong na mga problemang kinakaharap ng Pilipinas. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. It means yung focus ng kanyang platform of government is God-centered, Philippine-centered, and Filipino-centered na platform, lalo na sa legislation bilang isang senador. Isa sa mga tututukan ng butihing pastor ay ang pagprotekta sa religious freedom ng bawat Pilipino. Nais din ni Pastor Apollo na tiyakin ang pagkakaroon ng libreng gamot at mabilis na serbisyong medikal para sa mga mahihirap. Ang priority po niya, number 1, is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Quiboloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Second, kailangan protektahan ang mga mahihirap, mga poor, particularly sa health, free medicine, fast medical services. Tiniyak din ni Pastor Apollo na siya ay magiging senador ng bawat Pilipino. Pastor Quiboloy will be the senator sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. Madaling lapitan,
willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. Tututukan din ng buting pastor ang pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon na magiging accessible sa maraming Pilipino. Higit sa lahat, paiigtingin ni Pastor Apollo ang kampanya niyang Zero Corruption na matagumpay niya nang nagawa sa The Kingdom of Jesus Christ. Zero corruption. Makita naman natin, exhibit number 1 is the KOJC. Kung ano po yung ginawa ni Pastor Kibuloy sa KOJC, yung kingdom, yung sa Tamayong, and sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Dagdag pambalita, implementasyon ng umiral na mga batas, maigpit na babantayan oras na maging senador. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay Kabar MJ Mondihar. Kabar MJ. Kumpirmado ng pagtakbo ni Sagip Representative Rodante Marcoleta sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Ang desisyong tumakbo ng veteranong trial lawyer at mambabatas ay naugat sa matinding panawagan ng taong bayan na ito'y lumipat sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ngunit ano nga ba ang prioridad nito sakaling pala rin na maging senador? Sa House of Representatives, napakarami po ng mga batas na pwede kong isa-isahin sa inyo. Ngunit nagkaroon po ng problema kung ang pag-uusapan ay yung pagpapatupad ng mga ito. Halimbawa ni Marcoleta ay ang hindi maayos sa pagpapatupad sa IPERA Law o ang Electric Power Industry Reform Act of 2001. Layo ng batas na ito ay mapababa ang singil sa kuryente. Ang IPERA po ay nagawa 23 taon na nakararaan. Ngunit hanggat hindi po nyo na ibababa ang presyo ng kuryente, there will be a continuing violation of that law. Pati local government code, hindi rin daw na ipatutupad ng maayos. Anya, nasa 2% lamang na mahigit 42,000 na mga barangay sa buong Pilipinas ang kaya na hindi umasa sa national government. How do you think that the smallest political unit of our society can contribute to the overall development of this country? Kailangan po nating tulungan. Ngunit, hindi po natutupad yung decentralization, yung autonomy yung sinasabi ng batas, sapagkat may sablay nga po ang pagpapatupad nito. Ilan lamang yan sa mga dati ng batas na dapat higpitan ng pagpapatupad. Sa karanasan niya bilang congressman, kulang raw yung isang termino para maisabatas ang isang panukala. Kaya sayang kung hindi ito maipatupad ng tama. Hindi po maganda na makagawa tayong napakaraming batas. Ngunit parang ilalagay lang natin sa cabinet, napakatagal po ng proseso, napakamagastos ng paggawa ng mga batas. Daw na ng tumakbong senador sa 2022 election si Marcoleta pero nag-withdraw sa huling bahagi ng kampanya. Tiniyak naman ng kongresista na wala ng atrasan ngayon ang kanyang kandidatura. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News.